Magkaiba man ang dimensyon, iisa pa rin ang layunin sa buhay. Ang mapagtagumpayan at mabigyan ng solusyon ang lahat ng dagok na ibinabato sa landas na tinatahak ng bawat isa. Dahil parehong nilalang na nilikha ng nasa taas at nagmay-ari ng sanlibutan. Wala ka pa rin bang nahanap, Prince? Naiinip na ako. Reklamo ni Adrian sa kanyang personal assistant. Marami na akong dinala sa iyo, halos araw-araw pa nga. Hindi mo naman magustuhan. Ikaw na lang kaya ang maghanap, Sir Adrian? Tanong nito. Napabuga na lamang siya ng hangin. Hindi kasi niya maamoy sa mga ito ang halimuyak na sinasabi ng kanyang amang hari. Ang dugo ng isang albularyong may kakaibang kapangyarihan. Iyon dapat ang maihalo sa kanyang dugo upang magkaroon ng bagong hari o reyna na kayang protektahan ang buong kaharian dahil sa kakaibang taglay nito na pinagsamang lakas, talino at kapangyarihan. Nahihirapan at halos sumuko na rin siya sa paghahanap ng babaeng may ganoong pinagmulan. Siya si Adrian Montenegro, isang milyonaryo na may isang lihim na pagnanais. Iyon ay ang magkaroon ng anak. Isa siyang nilalang na may misteryoso at malamig na pakikitungo sa kapwa. Walang may nakakaalam ng kanyang pinagmulang angkan. Basta na lang sumibol at naging kilala ang kanyang pag-aaring kumpanya. Ito ay ang AM Costume Jewelry and Gemstone. Ito ay biglang naging pinakanangungunang designer na kumpanya ng mamahaling ginto at iba pang alahas. Maraming naisigitan siya ngunit hindi nga na mga ito kakayanin ang kanyang kumpanya. Dahil hindi basta mga ordinaryong manggagawa o goldsmith lang. Dahil ang nagdedesenyo ng kanyang mga gawang alahas ay mga kapwa niya engkanto. At ang mga gintong ginagamit nila ay galing mismo sa kanilang mundo. Iyon ang dahilan kung bakit hindi kayang pataubin ng ibang kumpanya ang kanyang pag-aaring jewelry shop. Isang araw, sa isang eksklusibong charity gala sa isang 5-star hotel, ay nakilala niya si Raya. Binibini, ako nga pala si Adrian at ikagagala ko kung makilala kita sa pagtitipong ito. Anya pagkalapit dito. Ganon din sa'yo, Ginoo. Ako si Raya at masaya akong makilala ka ngayong gabi. Biglang nagniningning ang mga mata ni Adrian sa mga sandaling iyan. Hindi siya sigurado kung ito na ba ang hinahanap niyang babae. Ngunit masaya siya sa presensya nito. Isang guro si Raya. Taglay nito ang natural na kagandahan at laging mababakas ang matamis na ngiti sa labi nito. May mapupungay na mga mata at hindi ito nabighani sa kayamanan ni Adrian, kundi sa gwapo at mabait nitong pagkatao. Hindi nito inamin kaagad, ngunit ang pagnanasa nito ay lumalim sa bawat pagkikita nila. Kung papayag ka, pwede ba kitang imbitahan sa isang hapunan? Yung tayong dalawa lang. Kung maaari lang, Raya. Alok ni Adrian sa dalaga. Hindi ko tatanggihan ang alok na iyan, Adrian. Isang napakasaya at hindi malilimutang hapunan iyon ng aking buhay kapag nagkataon. Abot langit ng ngiti at saya sa puso ni Raya. Hindi ito isang panliligaw na may bulaklak at kandila, kundi isang kontrata. 1,000,000 piso kapalit ng pagdadala ng kanyang anak. Nagulat si Raya. Hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Para sa kanya, ang pagiging ina ay isang banal na tungkulin, hindi isang transaksyon. Adrian, naririnig mo ba ang iyong sarili? Magiging ina ako ng iyong anak, pero kapalit ng pagiging ina ko ay 1,000,000?
Tama ang narinig mo, Raya. Pagkatapos mang ilawal ang aking anak, ay layuan mo na kami agad. Nagdadagdag pa ako ng 1,000,000. Oras na maisilang na ang sanggol. Wasak ang kalooban ni Raya nang marinig iyon. Ang buong akala ng dalaga ay kinukuha ni Adrian ang loob nito dahil sa pagkakagusto. Iyon pala ay para lamang anakan. Hindi madali sa kanya ang desisyon, lalo pa at siya at kailangan ng maintenance ng kanyang may sakit na ina. Ang kanyang maliit na kita bilang guro ay hindi sapat. Ang 1,000,000 piso ay isang malaking halaga na maaaring makatulong sa pangangailangan ng ina. Kaya kahit labag sa loob, ay mukhang mapipilitan siyang maging surrogate na ina. Nag-isip siya ng mahabang panahon. Kahit nag-aalala sa moralidad ng alok, ay kailangan pa rin niyang timbangin ang lahat. Kailangan niyang gamitin ang kanyang talino at kailangan niyang maging praktikal. Sa sumunod na araw, "Anong ginagawa mo dito sa boarding house ko, Adrian?" tanong ni Raya. Nang madatnan itong nakasandal sa kotse nitong nakaparada sa harapan ng kanyang munting boarding house. "Binibisita ka? Naistorbo ba kita? May gagawin ka pa ba?" "Wala naman. Magpapahinga na dahil nakakapagod ang maghapon sa paaralan." "Ganon ba? Mali yata ang timing ko ah. Sige, sa susunod na lang. Mauna na ako." Paalam nito. Akmang bubuksan na ng binata ang kotse nang biglang magsalita si Raya. "Pumapayag na ako sa gusto mo," wika niya. Isinara pabalik ng binata ang kotse at humakbang palapit sa kanya. "Totoo ba yun, Raya?" tanong nito. "Oo. Kailangan namin ni nanay ng pera, kaya pumapayag na ako. Pero may isang kondisyon." "Kahit anong kondisyon, Raya?" "Magre-resign ako sa pagiging teacher. Ihanap mo ako ng lugar kung saan na walang may makakakilala sa akin. Ayokong masira ang aking imahe." Napangiti si Adrian pagkatapos iyong sabihin ni Raya. "Tiyak akong kahit isa ay walang may makakakilala sa iyo sa lugar na pagdadalhan ko sa iyo," wika ni Adrian. Ibinigay agad nito ang halagang 1,000,000 sa dalaga. Dinala iyon ng dalaga sa kanyang ina at nagpaalam na matagal na itong mawala. Nag-embento ito ng kwento para lang pagtakpan ang gagawin nitong hindi maganda at hindi makakabuti sa pagkatao nito. "Tandaan mo, Raya, walang pagmamahalan sa pagitan natin. Pagkatapos mong isilang ang bata, maghihiwalay agad tayo." Tumango ang dalaga. Kahit alam niyang masasaktan siya ng sobra dahil sa gagawin nito, ay parang mag-aabandon na lamang siya ng anak. Pagkatapos magsilang, ay iiwan niya ito na parang tuta. Bumiyay sila sa lugar na pagdadalhan sa kanya ng binata. Gabi iyon at medyo madilim ang kanilang daanan. Tanging ilaw lang ng sasakyan ang nagbibigay ng liwanag sa daan. Kaya hindi pamilyar sa kanya ang lugar kung saan ang direksyon nito. Inaantok na rin siya sa biyahe, kaya hindi niya namalayang nakatulog na siya habang tumatakbo ang kotse. "Raya, nandito na tayo." Gising sa kanya ng binata. Pagmulat niya ng kanyang mga mata, ay diretso hikab na sana siya, ngunit napatakip siya ng kanyang bibig nang makita ang napakagandang tanawin sa paligid. "Umaga na?" takang tanong niya. Ngunit hindi mawala ang pagkamangha niya sa lugar. Ang daming mga gusaling gawa sa ginto. Ang mga damo na kanilang inaapakan ay sobrang luntian. Wala siyang nakitang tuyong dahon na tila alagang-alaga sa sobrang kayabungan. Ang sapa sa kanilang gilid ay napakalinis at ang daming isdang lumalangoy na iba't iba ang kulay. "Sandali,
Totoong mundo ba to? Nananaginip ba ako? Walang ganito. Sunod-sunod na tanong niya na may pagkamangha at pagtataka. Huwag mo nang alamin pa. Basta totoo ang mundong ito at hindi ka nananaginip lang. Wika ni Adrian. Isang magarang mansyon na gawa sa kristal at ginto ang kanilang pinasukan. Hindi na nakapagtataka para sa kanya dahil alam niyang napaka-milyonaryo o bilyonaryo na ng binata. Baka nga trilyonaryo na ito. Mayaman pa kay Elon Musk, de joke lang. Dahil sa laki ng kumpanya nito na ginto at mga bato na sa ibang planeta lang makukuha. Napagtanto niya ang lugar at mga gusaling nakikita niya na gawa talaga sa tunay na ginto ay pag-aari ng pamilya at angka ni Adrian. Mas lalo siyang nanliit. Sinampal ng kahirapan at nagising sa katotohanan na hindi ang katulad niya ang pinapangarap ng isang bilyonaryong Adrian na maging kasama sa habang buhay. Dating nila sa loob ay pinakilala siya ni Adrian sa mga angka nito. Grabe, ganito pala talaga kayaman ang pamilya mo. Kahit sa loob ng mansyon, ang damit ay gawang ginto para mga hari at reyna, tsaka mga prinsesa at prinsipe. Punan niya. May mga kapa ang mga ito na kulay puti at may mga linya sa gilid na yari sa ginto. Ang mga korona at tiara ay yari rin sa ginto at mamahaling bato. Napagaganda at mga mistiso ang dating. Ang tangkad at ang puti na mga ito. Napakamisteryoso na mga kilos at pananalita. Kulay ginto rin ang buhok at maging ang mga mata ay may kakaibang kislap. Anong lugar at anong lahi kayo, Adrian? Hindi naman tayo nakasakay ng eroplano, hindi ba? Tanong niya. Ngumiti lang si Adrian. Hindi nito sinagot ang kanyang mga katanungan. Sobrang werdo at napaka-misteryoso ng pagkatao ng pamilya ni Adrian. Gayunpaman, umakto siyang pipi at bingi. Hindi na rin siya madalas lumalabas hanggang sa tuluyan na siyang mabuntis. Paminsan-minsan ay nilalabas siya ni Adrian ng mansyon. Ganon pa din. Hindi niya mawari kung bakit kakaiba ang lugar. Pakiramdam niya lahat sa paligid ay buhay na buhay. Ilang buwan na lang, manganganak ka na, Raya. Kalimutan mo na lang din na nagkakilala tayo. Kasabay ng paglimot mo sa lugar na ito at sa ating anak. Biglang wika ni Adrian. Parang tinaraka ng matulis na kutsilyo ang kanyang dibdib. Iniisip pa lang niya na kukunin ang kanyang anak sa kanya at hindi na muling makikita pa. Ay pakiramdam niya ay unti-unti nang pinapatay ang kanyang pagkatao. Ngunit wala siyang magawa dahil iyon ang kanilang kasunduan. Mabilis na lumipas sa mga araw. Nanganak si Raya ng isang malusog na sanggol. Isang batang lalaki. Adrian, pwede bang sa akin muna dumede ang anak natin kahit 6 na buwan lang bago ako lilisan? Pakiusap niya. Kung para sa ikabubuti ng anak ko, ay ayos lang. Walang problema. Piniga ang kanyang puso nang marinig yan. Wala na siyang parte sa bata kung makapagsalita si Adrian. Dagdag iyon sa kanyang kalungkutan. Ngunit pinilit niyang ipanyakita na hindi siya nasasaktan. Pinasuso niya ito ng 6 na buwan. Ngunit tila nilalamon pa rin ang mga araw. Tumatakbo pa rin ng mabilis ang mga buwan na sana ay araw na niyang magkaroon pa ng gabi. Pagkawari niya ay napakahabang bangungot iyon sa kanyang buhay. At ngunit mangyayari at mangyayari. Dumating na ang araw ng kanilang paghihiwalay. Alagaan mo ang ating anak. Parang awa mo na, Adrian. Yakapin mo siya sa gabi dahil kailangan niya ng init sa katawan. Pakiramdam nila kasi ligtas sila kapag niyayakap sila.
Wika niya habang punas ang mga luha sa kanyang mga mata. Sa pagkakataong iyan, tila ba ay unti-unti nang lumalambot ang puso ng dalaga. Sa araw na siya ay nagpasyang lumisan, isang bagay na nagbago sa puso ni Adrian, na hindi nito kayang palayain si Raya at ayaw nitong mawala ng ina ang kanilang anak. Sandali, Raya. May kailangan ka pa ba, Adrian? May hindi pa ba ako nahibilin sa iyo? Meron, Raya. Ha? Ano yun? Ang puso ko. Mukhang nasa sayo na ang puso ko. Ninakaw mo. Kaya ayaw na kitang umalis pa ng mansyon. Umiyak si Raya sa tuwa at hindi napigilang yumakap ng mahigpit kay Adrian. Niyakap din siya nito at pareho na silang naging emosyonal sa mga sandaling iyan. Hindi ko nakakayanin na mawala ka sa akin, Raya. Hindi ko kaya. Bulong nito. Ako rin, Adrian. Iniisip ko pa lang na lilisanin ko kayong mag-ama. Pakiramdam ko ay ang hirap ng huminga. Parang gusto ko na lang magpakamatay. Sagot niya. Inagkan siya ng binata sa noo. Maalab, maginoo, at punong-puno ng pagmamahal. Nagpasya silang bumalik sa mundo ng mga tao upang ipagpatuloy ang kanilang buhay bilang nagmamahalan. Sa wakas, ay nagtapat na nga ito ng tunay na damdamin kay Raya at nagsimula ang isang bagong kabanata sa kanilang buhay. Isang buhay na hindi nakabatay sa isang kontrata, kundi sa isang tunay at walang hanggang pag-ibig. Salamat at hindi mo ko hinusgahan, Adrian. Wika niya isang gabi habang namamasyal silang muli sa labas ng mansyon. Mahal kita. Alam ko rin na mahal mo ako. Nakikita at nararamdaman ko yan. Hindi lang sa yaman. Lumipas ang mga taon at ang anak nila na si Loc Miguel, na may palayaw na Miguel, ay lumalaki ng malusog at masaya. Ang kanilang pagsasama ay perpekto na para sa mag-asawa. Isang larawan ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit isang gabi, habang nagkukwento si Adrian kay Loc bago natulog, napansin na Raya ang isang kakaibang ningning sa mga mata ni Adrian. Isang ningning na hindi niya napansin noon at nagulat pa siya nang bigla itong umangat sa lupa. Para itong lumilipad at sa taranta niya ay nilapitan niya ito at niyakap. Miguel, anong nangyari sa iyo? Gulat na tanong ni Raya. Hayaan mo siya, mahal. Saway sa kanya ni Adrian. Anong ibig mong sabihin? Natural lang sa kanyang bagay na iyan dahil taglay niya ang kapangyarihan ng isang engkanto. Anong ibig mong sabihin? Engkanto ang anak ko? Oo, mahal. Dahil engkanto ako. Engkanto rin ang anak ko. At mundo ng engkanto ang ating ginagalawan ngayon. Nagulat siya sa inamin ni Adrian tungkol sa lihim ng angkan. Ang mga ito ay engkanto. Isang nilalang mula sa isang mahiwagang mundo. Ipinakita nito sa kanya ang mga pakpak nito na kumikinang sa dilim. Nagulat siya. Ngunit hindi niya naramdaman ang takot. Sa halip, naintriga siya sa mundo ng mga engkanto. Ikunento ni Adrian ang kanyang kwento, ang kanyang dahilan at misyon mula sa kanyang mundo upang maghanap ng isang taong mamahalin siya. Hindi dahil sa kanyang kapangyarihan o kayamanan. Nalaman rin ni Raya na ang kanyang kayamanan ay hindi galing sa isang negosyo, kundi isang regalo mula sa kanyang mga angkan sa mundo ng mga engkanto. Posible pala, totoo pala, nakakamangha, sambit ni Raya. Hindi ka ba natatakot sa akin? Bakit naman ako matatakot sa iyo? Mahal mo ko. Ramdam ko naman iyon at mas lalong
Alam mo na mahal kita, kaya hindi mo ko kayang saktan. Sagot ni Raya. Tama ka, mahal. Hindi ko kayang saktan ka. Makita kang umiyak. Ako ang poprotekta sa iyo sa mga nilalang na may masamang balak sa iyo. Pangako pa rin ni Adrian. Lumalaki si Miguel at habang lumalaki siya, nagsisimulang lumabas ang mga kakaibang kakayahan niya. Isang araw, habang naglalaro siya sa tabing dagat, bigla na lang humangin ng malakas. Hindi ito ordinaryong hangin. Ito ay isang malakas na ihip na nagpagalaw sa mga puno at nagpagulo sa tubig dagat. Sa pagkakataong ito ay nasa mundo na sila ng mga tao. Natakot ang mga tao sa paligid, ngunit si Miguel ay tila kontrolado ang hangin na ginagawang isang laruan ang malakas na ihip. Anong klaseng nilalang ang batang iyan? Bakit parang hindi siya takot sa galit ng kalikasan? At parang kontrolado niya ang lahat. Una ng isang matanda. Hindi ito alintana ng marami dahil kanya-kanyang takbo na ang mga ito para sumilong sa kani-kanilang tent. Miguel, hindi mo dapat inahayag ang kapangyarihan na meron ka, anak. Baka kumalat ang tungkol sa iyo. Wala tayo sa mundo natin. O ika ni Adrian kay Miguel. Bakit po, Papa? Wala silang ganito. Wala, anak. Tayo mga engkanto lamang ang may ganitong kapangyarihan. Sila ba? Hindi sila engkanto, Papa? Hindi, anak. Si mama mo ay isang ordinaryong tao kagaya nila. Wala silang kakayahan kagaya natin. Tignan mo ang ating mga mata. Kakaibang gislap, hindi ba? Dito mo kilalanin ang kauri natin dahil makikita ang pagkakaiba natin sa kanilang mga mata. Paliwanag pa ni Adrian. Natulala ang bata na tila ba hirap intindihin ang sinasabi ng ama. Maintindihan mo rin ang papa balang araw, anak. Sige na, iligpit mo na ang mga laruan mo. Kailangan na nating umalis. Litanya ni Raya. Kailangan muna nila itong paliwanagan dahil marami itong hindi alam. Sa isa pang pagkakataon, habang naliligo si Miguel sa swimming pool, bigla na lang tumaas ang tubig. Bumubuo ng isang maliit na alon na nagpaikot-ikot sa paligid niya. Muling tila ay kontrolado niya ang tubig na ginagawang isang laruan ang mga alon. Ang mga pangyaring ito ay nagdulot ng pag-aalala kina Raya at Adrian. Hindi pa rin talaga nito nauunawaan ang panganib na hatid ng paglalantad nito ng kapangyarihan nito. Miguel, ano ba naman yan, anak? Sabi sa'yo huwag mo munang gamitin ang kakayahan mo bilang engkanto. Wika ni Adrian. Papa, wala namang nakatingin ng ginagawa ko yun eh. Tsaka gusto kong malaman kung ano pa ang mga kaya kong gawin. Dahilan ng bata. Wala itong magawa kundi balaan na maging mapagmatsyag at siguraduhin na walang makakakita dito. Oras na gagamitin nito ang kapangyarihan na taglay nito. Muling naalala ni Adrian ang kanyang kabataan, ang kanyang pagiging batang engkanto, at alam niya na mana mula sa kanyang ang mga kapangyarihan ni Miguel. Ngunit hindi nila alam kung paano maitago ng matagal ang katauhan nito mula sa mga ordinaryong tao. Ayos lang sa kanya noon. Malaya niyang magagamit dahil nasa mundo sila ng mga engkanto. Ngayon ay kailangan nilang protektahan si Miguel mula sa mga taong maaaring mang-abuso sa kanyang mga kakayahan. At kailangan din nilang turuan si Miguel kung paano kontrolin ang kanyang mga kapangyarihan. Nagsimula silang maghanap ng mga paraan upang matulungan si Miguel. Nakipag-ugnayan si Adrian sa kanyang mga kapamilya sa mundo ng mga engkanto. Humihingi ng gabay at tulong. Natuklasan nila na ang mga kakayahan ni Miguel ay isang biyaya. Ngunit kailangan itong sanayin at kontrolin upang hindi ito maging isang sumpa. Mahal, bakit parang ang lalim ng iniisip mo?
Tanong ni Adrian kay Raya isang gabi. Adrian, gising ka na pala. Sandali, ipagtimpla kita ng kape. Sandali lang. Sabihin mo muna kung ano ang problema. Bakit parang ang lalim ng iniisip mo? May nagawa ba akong kasalanan? Wala. Ano ka ba? Nababahala lang ako sa ating anak. Baka kasi ikipahamak niya ang kanyang angking kapangyarihan. Yun lang naman pala. Huwag kang mag-alala. Dahil magiging maayos ang lahat. Tuturuan ko ang ating anak. Ang kapangyarihan niya ay galing sa akin. Minana niya sa akin. Kaya alam ko kung paano siya turuan. Sagot naman ni Adrian. Nagsimula ang pagsasanay ni Miguel sa ilalim ng gabay ni Adrian at ng isang matandang engkanto na pinadala ng angkang engkanto. Natutunan ni Miguel na kontrolin ang hangin at tubig gamit lamang ang kanyang isipan at emosyon. Natutunan din niya ang kahalagahan ng responsibilidad at ang panganib ng paggamit ng kanyang mga kapangyarihan para sa masasamang layunin. Habang lumalaki si Miguel, mas lumalakas din ang kanyang mga kapangyarihan. Ngunit nananatili siyang mapagkumbaba at responsable sa paggamit ng kanyang mga kakayahan. Naging isang bayani siya para sa mga nangangailangan. Gamit ang kanyang mga kapangyarihan upang tumulong sa mga tao at sa kapaligiran. Isang araw, habang nagbabasa si Raya ng isang lumang aklat sa silid-aklata ng mga engkanto, natuklasan niya ang isang aklat na nagsasalaysay ng kasaysayan ng kanyang pamilya. Nabasa niya ang tungkol sa kanyang ina. Ang ama nito ay isang albularyo na may malakas na kapangyarihan at maraming gabay na elemento. Napagtanto ni Raya na ang kanyang kakayahang makipag-ugnayan sa kalikasan, ang kanyang likas na pagkasensitibo sa mga enerhiya, ay minana niya mula sa kanyang ina. Ang aklat rin ay nagpahayag din na mga engkanto ay matagal nang nagmamasid sa kanyang pamilya. Alam ang kanilang natatanging kakayahan. Kaya naman, pinili siya ni Adrian, hindi lamang dahil sa kanyang kagandahan at kabutihan, kundi dahil sa kanyang minanang kapangyarihan. Ang kanyang dugo, ang dugo ng isang makapangyarihang albularyo, ay susi sa pagpapalakas ng lahi ng mga engkanto. Ang pagtuklas na ito ay nagbigay bagong kahulugan sa relasyon nilang dalawa. Hindi lamang ito sa isang pag-ibig, sa pagitan ng isang tao at isang engkanto, kundi isang pagsasama ng dalawang makapangyarihang lahi. Ang kanilang anak, si Miguel, ay hindi lamang isang ordinaryong bata. Siya ang tagapagmana ng kapangyarihan ng kanyang ina at ng kanyang ama. Ang tagapagmana ng trono ng abuelo nitong hari sa kaharian ng mga engkanto. Nang matuklasan ni Raya ang tungkol dito, ay nagpasya silang dalhin pabalik sa mundo ng mga engkanto ang kanilang anak. Doon na sila muling pumipirmi. Ngunit paminsan-minsan ay namamasyal din sila sa mundo ng mga tao. Ngunit naiiwan ang anak na si Miguel. Hanggang sa pagbibinata ni Miguel, nakitaan siya ng higit pang mga kapangyarihan na higit pa sa isang immortal. Hindi lamang niya kontrolado ang hangin at tubig, kundi pati na rin ang apoy at lupa. Ang kanyang kakayahan ay lumalampas sa inaasahan, na nagpapatunay na siya nga ang susunod na hari ng kaharian ng mga engkanto. Hindi na talaga maipagkaila ang kakaibang katauhan na meron sa Miguel. Hindi magtatagal at hihirangin na siyang bagong hari ni Ama. Wika ni Adrian. Nababahala ako para sa ating anak mahal. Nag-aalalang sagot ni Raya. Hindi mahal, huwag kang mag-alala. Dahil alam kong wala pang makakatalo sa lakas at kapangyarihan na taglay niya. Paniniguro ni Adrian.
Dumating ang araw na pinatawag ng amang hari ang buong opisyalis at buong nasasakupan. Ipinagmalaki nitong ipinahayag sa buong kaharian ang bagong pamunuan, ang bagong batang hari na si Miguel. Ang nag-iisang apo nitong Inkantao, nalingid sa kaalaman ng lahat. Hindi na mga ito alam na may dugong mortal ang binata. Mainit ang pagtanggap ng buong nasasakupan kay Miguel. Ngunit ang pagiging hari ay hindi madali. Kailangan ni Miguel na harapin ang mga hamon at pagsubok upang mapatunayan ang kanyang karapat-dapat sa trono. Kailangan niyang matuto ng disiplina, responsibilidad at ang tamang paggamit ng kanyang kapangyarihan. Kailangan niyang matutong mamuno, hindi lamang sa mga engkanto, kundi pati na rin sa mga tao. Sa huli, naging isang matagumpay na hari si Miguel. Pinamunuan niya ang kaharian ng mga engkanto ng may karunungan at hustisya. Pinagsama niya ang dalawang mundo, ang mundo ng mga tao at ang mundo ng mga engkanto. Paraot parito siya gamit ang portal na nagsisilbing lagusan niya. Ang kabutihan at ang tamang pamamahala niya ay nagdulot ng kapayapaan at pagkakaisa. Salamat, Miguel. Hindi ako nagkamali. Ikaw nga ang magiging halili ko. Wika ni Adrian isang gabi habang naghahaponan. Pero pakaramdam ko parang may kulang sa akin, ama. Ganyan talaga, anak, kasi may dugong mortal ka kagaya ko. Kaya hinahanap ng pagkatao mo ang mundo ng mga tao. Wika ni Raya. Kung hindi ang pag-ibig ni Adrian ay tiyak na hindi niya kakayanin ang magtagal sa tahimik na mundo ng mga engkanto. Kahit napagkaganda ng buhay at ang mundong iyon, ay nahanap pa rin ng kanyang sarili ang pamumuhay sa mundo ng mga tao. Habang namumuno si Miguel sa kaharian ng mga engkanto, isang bagong banta ang lumitaw. Si Isabela, ang anak ni Adrian sa isang engkantada, mula sa isang kalapit na kaharian, ay nagpakita ng interes sa trono. Hindi niya tinanggap ang pamumuno ni Miguel na itinuturing na isang taong engkanto, isang halo ng dalawang mundo na hindi karapat-dapat sa trono. Sa Isabela ay may sariling kapangyarihan at impluensya. Mayroon siyang matinding ambisyon na makamit ang kanyang layunin. Sinimulan niya ang pagkalat ng mga tsismis at intriga laban kay Miguel. Pinagdududa ang kanyang kakayahan at ang kanyang karapatan sa trono. Sinubukan niyang takutin ang mga engkanto sa pamamagitan ng pagpapakita ng kanyang kapangyarihan na nagdulot ng takot at pag-aalinlangan sa lahat ng mga ito. Si Miguel, bagamat bata pa, ay nananatiling kalmado at matatag. Hindi siya nagpadala sa mga pananakot na Isabela. Sa halip, pinili niya ang landas ng kapayapaan at laging pinairal ang haba ng pasyensya. Sinubukan niyang makipag-usap kay Isabela. Ipinaliwanag ang kanyang pananaw at hikayatin siyang tanggapin ang kanyang pamumuno. Ngunit si Isabela ay hindi madaling makuha. Nagpatuloy ito sa mga pagtatangka nito na makuha ang trono. Kahit na nangangahulugan pa ito ng paggamit ng pwersa. Nagkaroon ng isang malaking gulo sa pagitan ng mga tagasunod ni Miguel at ng mga tagasunod ni Isabela. Naging magulo ang paligid, ang pagitan ng dalawang kaharian. Ang kaharian ng mga engkanto ay nasa bingit na ng digmaan. Sa gitna ng kaguluhan na pagtanto ni Miguel na ang pag-uusap lamang ay hindi sapat. Kailangan niyang ipakita ang kanyang lakas at ang kanyang karapatan sa trono. Naglaban ng magkapatid para ipakita kung sino ang karapat-dapat sa trono. Hindi ito isang labanan na puno ng galit at poot, kundi isang pagpapakita ng kapangyarihan at patunay kung sino ang mas malakas, ang tunay na engkanto o ang isang engkantao. Ngunit may isa pang hangarin sa Isabela. Iyon ay ang pagsamahin ang dalawang kaharian. Palawakin ang taglay nitong impluensya at kapangyarihan. Kaya gusto nitong angkinin ang kaharian na nasa kamay ni Miguel. Parang awa mo na, Isabela.
Hindi para sa akin kundi para sa mga nasasakupan natin. Sila ang higit na apektado. Pagmamakaawa ni Miguel. Wala akong pakialam. Hindi sila ang mahalaga sa akin kundi ang trono. Ang buong kaharian. Hindi mo ba naisip na ang pamunuan ay binubuo ng mga nasasakupan? Paano ka namumuno kung wala na sila? Hindi ka man lang naawa, Isabela. Tila isang bingi at walang pakialam ang kapatid na Isabela. Dismayado si Miguel sa pagiging makasarili ng kapatid. At wala siyang magawa dahil iyon na ang pagkatao nito. At kahit kapatid niya, wala siyang magawa dahil laban ang hiling nito. Kaya ibibigay niya. Mapatunayan lamang dito na karapat-dapat din siya sa posisyon. Ngunit sa huli, natalo ni Miguel sa Isabela. Hindi sa pamamagitan ng parsa, kundi sa pamamagitan ng kanyang katalinuhan at ang kanyang mabuting puso. Napagtanto na Isabela ang kanyang mga pagkakamali at humingi siya ng tawad kay Miguel. Tinanggap ni Miguel ang kanyang paghingi ng tawad. Tinanggap ni Isabela si Miguel bilang magkapatid. Naging malapit sila sa isa't isa. Nagtulungan para sa ikabubuti ng pinamumunuang kaharian. Pinatunayan ni Miguel na siya ay isang karapat-dapat na hari, hindi lamang dahil sa kanyang kapangyarihan, kundi dahil sa kanyang karunungan, hustisya at kabutihan. Ang kanyang pagiging isang taong engkanto ay naging kanyang lakas, isang simbolo ng pagkakaisa at pagkakaibigan sa pagitan ng dalawang mundo. Ngunit kalaunan ay naglaho rin sa Isabela nang walang may nakakaalam kung ano ang dahilan ng biglang pagkawala nito. Sobrang nasakta ng binata para sa pagkawala ng nag-iisang kapatid. Sa paglipas ng panahon, nagsimulang gumaling si Miguel mula sa trauma ng pagkawala na Isabela. Natagpuan niyang pag-ibig sa isang dalagang engkantada na nagngangalang Luna. Si Luna ay mabait, maunawain at matapang. Sa maikling kwento ay nagiging pag-ibig niya ito. Ngunit saglit lang din dahil bigla ring naglaho ito at hindi na muling nagparamdam. Pagkaramdam niya lahat ng naging malapit sa kanya ay bigla na lang nawawala. Katulad niyang kanyang kapatid na Isabela. Malungkot ngunit nagpakita pa rin siya ng pagiging matatag. Sa gitna ng kanyang kalungkutan, natagpuan pa rin niya ang lakas upang magpatuloy. Naalala niya ang mga magagandang alaala kasama sa Isabela. Ang kabaitan nito sa kanya, ang kanyang tapang at ang kanyang pagmamahal. Ang pagkawala ng dalawang engkantada sa buhay niya ay para bang isang trahedya. Ngunit ito rin ang naging inspirasyon para sa kanya na mabuhay ng may layunin at pag-asa. Ang kanilang kwento ay isang paalala ng buhay ay puno ng mga pagsubok. Ngunit ang pag-ibig at ang pag-asa ay laging nandyan upang gabayan tayo. Sa kabila ng kanyang tungkulin bilang isang hari, nadarama ni Miguel ang bigat ng responsibilidad at ang pagnanais na mabuhay ng isang simpleng buhay. Malayo sa mga pakikipaka ng kaharian, ang pagkamatay din ni Isabela at ang kanyang nabigong pag-iibigan kay Luna ay nagdulot sa kanya ng matinding pag-iisip. Napagpasya niya na ang buhay sa mundo ng mga engkanto ay hindi para sa kanya. Sigurado ka ba talaga, anak? Ayaw mo nang pamunuan ng ating kaharian? Malungkot na tanong ni Adrian. Ama, ang tagal kong tiniis, alang-alang sa kahariang ito. Siguro naman ay panahon na rin para bigyan ng oras ang aking sarili. Hayaan mo muna siguro ang anak natin, Adrian, nang sa ganun ay maranasan naman niya ang mamuhay ng normal bilang isang tao naman. Hiling din ni Raya. Bilang isang ina, ay ang puso nito ay laging nasa panig ng anak. Walang magawa si Adrian, kundi ang pumayag na rin. Si Adrian at Raya lang ang nakakaalam sa paglisan na gagawin ni Miguel sa mundo ng mga engkanto. Isang gabi, nang ang lahat ay mahimbing nang natutulog, palihim na iniwan ni Miguel ang palasyo.
Hindi ito sinabi ni Naraya at Adrian sa amang hari ang kanyang plano. Alam ni Miguel at Adrian na magagalit ang abuelo at abuela, ngunit hindi na niya kaya ang presyo ng kanyang posisyon. Dala lamang ang kaunting gamit. Naglakad siya palayo sa kaharian, tsaka tumago sa isang portal patungo sa mundo ng mga tao. Si Miguel ay piniling mabuhay ng simple sa mundo ng mga tao. Hindi madali ang pag-a-adjust sa isang bagong buhay. Malayo sa kanyang pamilyar na mundo, kailangan niyang matutong mabuhay nang wala ang kanyang mga kapangyarihan, nang wala ang suporta ng kanyang pamilya, pati ang kanyang mga kaibigan. Habang lumilipas ang panahon, natututunan ni Miguel na pahalagahan ang isang simpleng mga bagay sa buhay. Natagpuan niya ang trabaho sa isang maliit na bayan at nakipagkaibigan sa mga ordinaryong tao. Naranasan niya ang tunay na kahulugan ng pagkakaibigan at pagmamahalan, pati pagpaplastikan. Malayo sa mga intriga at mga pakikibaka sa mundo ng mga engkanto. Ngunit hindi niya kailanman nakalimutan ang kanyang pamilya at ang kanyang tungkulin. Paminsan-minsan binibisita niya ang kanyang mga magulang, ngunit hindi na siya bumalik sa kanyang dating buhay. Naintindihan naman siya ni Adrian. May dugong tao pa rin siya, kaya hindi masisisi kung ang pamumuhay ng tao ang dumadaloy sa kanyang dugo. Malaki na rin ang naitulong niya sa kaharian. Pinili niyang mabuhay ng isang simpleng buhay, malayo sa mga responsibilidad at mga hamon ng pagiging isang hari. Kahit medyo malungkot, ngunit ito rin ay naging isang pagkakataon para sa kanyang paglago at pagtukla sa sarili. Natuklasan niya na ang tunay na kaligayahan ay hindi nakasalalay sa kapangyarihan o sa katayuan, kundi sa pagmamahal, pagkakaibigan at kapayapaan ng loob. Habang unti-unting nagsasanay si Miguel sa kanyang bagong buhay sa mundo ng mga tao, nakilala niya si Clara, isang dalagang may magandang pagkatao at mabait na puso. Si Clara ay isang guro, simple ang pamumuhay at may malapit na puso sa mga bata. Agad na naakit si Miguel sa kanyang responsibilidad, sa kanyang kabaitan at sa kanyang pagiging matapang. Hindi ko lubos akalaing muli ako makakatagpo ng isang babaeng nagpapatibok ng aking puso. Pag-amin niya sa dalaga. Ibig sabihin ay may karelasyon ka na dati? Oo, Clara. Kaso ay bigla akong iniwan. Hindi ko man lang alam kung may pagkakamali ba sa akin, kaya bigla ako niyang nilisan. Sana nga wag nang maulit sa akin ang bagay na iyon. Nakakatrauma. Baka sa mukha ni Miguel ang lungkot at sakit, kaya naawa sa kanya si Clara. Hanggat walang dahilan para talikuran ka, ay hindi ko gagawing iwanan ka sa ere. Magiging magkaibigan pa rin tayo hanggang sa kung saan ang posibleng abutin ng ating relasyon. Kung posibleng maging magkarelasyon tayo ay depende pa rin iyon sa panahon at sitwasyon. Uy ka ni Clara. Halatang matalino at edukada, kaya mas lalong nahulog ang loob dito ni Miguel. Twink. Unti-unting umusbong ang pagmamahalan ni Miguel at Clara. Nagkakasama sila sa mga simpleng bagay, naglalakad sa parke, nagkukwentuhan sa ilalim na mga bituin, at nagbabahagi ng kanilang mga pangarap at takot. Natuklasan ni Miguel ang isang bagong uri ng pag-ibig, isang pag-ibig na malayo sa mga intriga at mga pakikibaka sa mundo ng mga engkanto. Ngunit ang kanilang pag-iibigan ay hindi madali. Si Clara ay may nobyo. Naging magkalayo ang mga ito sa mahabang panahon. Nawala ng komunikasyon, kaya hindi rin inasahan ni Clara na muli itong magparamdam. Isa itong doktor na mabait at mapagmahal.
Siya si Marco, isang mabuting tao at mahal na mahal niya si Clara noon. Nang malaman ni Miguel ang sitwasyon ay nag-aalangan siyang makipaglapit muli sa dalaga. Ayaw niyang sirain ang kalagihan nito. Patawarin mo ko, Miguel. Akala ko ay hindi na magpaparamdam muli sa Marco. 5 taon na siyang nawala nang wala akong alam. Iyon pala ay naaksidente siya. Naamis siya kaya itinago siya sa akin ng kanyang ina. Ngayon ko lang nalaman. Patawarin mo ko, Miguel. Naguguluhan ako ngayon sa aking sitwasyon. Mahabang paliwanag at hinging paumanin ng dalaga. Ipinilit ni Miguel ang kanyang damdamin para sa dalaga. Mahal na mahal niya si Clara, ngunit ayaw saktan ng dalaga ang dating nobyong si Marco. Aminado si Clara na naguguluhan ito sa sitwasyon dahil malapit na rin ito kay Miguel. Ngunit mahal din ito ang dating nobyo. Sinubukang pigilan ni Miguel ang kanyang nararamdaman para sa dalaga. Ngunit hindi niya kaya. Ang pagmamahal niya kay Clara ay lumalalim sa bawat araw na lumilipas. Sa huli, nagtapat si Miguel kay Clara. Ay kunento niya ang kanyang tunay na pagkatao, ang kanyang buhay sa mundo ng mga engkanto, at ang kanyang damdamin para sa dalaga. Nagulat si Clara, ngunit hindi natakot. Sinabi niya kay Miguel na kailangan niya ng oras upang mag-isip, upang maunawaan ang kanyang damdamin at ang sitwasyon. Ang pag-amin ni Miguel ay nagdulot ng malaking pagbabago sa buhay nila. Kailangan nilang harapin ang mga hamon ng kanilang kinakaharap. Si Miguel, ang kanyang pagiging engkanto, ang pagkakaiba ng kanilang mga mundo, at ang pag-ibig ni Clara kay Marco. Ang kanilang kwento ay isang pagsubok sa kanilang buhay. Komplikado o magulo ngunit kailangan pa rin ipagpatuloy. Hanggang sa magdesisyon si Clara na tapusin na ang kanilang ugnayan dahil pinili nitong makipagbalikan kay Marco. Sa halip na tanggapin ang pagtanggi ni Clara at respetuhin ang relasyon nito kay Marco, pinili ni Miguel na gamitan ng kapangyarihan ang babae. Sa paglipas ng panahon, ang kanyang pagmamahal kay Clara ay parang naging pagnanasa. Isang pagnanais na makuha siya kahit nalabag sa kalooban nito. Ang kanyang dating kabutihan ay napalitan ng pagiging makasarili at pagmamanipula. Gamit ang kanyang kaalaman sa mga sinaunang gayuma at ang kanyang kakayahan na impluwensyahan ang mga emosyon, sinimulan ni Miguel na gamitin ang kanyang mga kapangyarihan kay Clara. Unti-unti napansin ni Clara ang mga pagbabago sa kanyang damdamin. Ang kanyang pag-ibig kay Marco ay nagsimulang humina, napalitan ng isang kakaibang pagkahumaling kay Miguel. Clara, saan ka pupunta? Takang tanong ni Marco, isang hapon nang makitang bihis na si Clara. Si Miguel, namimiss ko siya. Gusto ko siyang makita. Kailangan ko siyang hanapin. Ano? Hindi ako papayag. Clara, ako ang nobyo mo. Kailangan mong pahalagahan ang ating relasyon. Relasyon? Iniwan mo ako ng napakatagal. Mahabang panahon at halos kalahati na ng dekada. Kung nawala man ang pag-ibig ko noon sa iyo, kasalanan mo yun, Marco. Galit na wika ni Clara. Tila wala siya sa kanyang sarili nang sabihin ang bagay na iyon. Walang magawa si Marco dahil hindi nagpapigil si Clara. Hindi niya alam na ginayuma siya ni Miguel. Akala niya ay kusang nagbabago ang kanyang damdamin, na nalilito siya sa kanyang nararamdaman. Ang kanyang pagkalito rin ay ginamit ni Miguel upang higit na maimpluwensyahan siya, upang higit na mapalapit sa kanya. Ngunit ang pagmamanipula ni Miguel ay hindi nagtagal. Nang malaman ni Marco ang nangyayari, lubos siyang nasaktan at nagalit. Hinarap niya si Miguel at nagkaroon ng isang malaking pag-away sa pagitan nila. Ngayon alam ko na, demonyo ka, Miguel. Hindi patas ang labang ginamit mo. Galit na wika ni Marco. Wala ka nang magagawa dahil ako ang pinili ni Clara.
Pinili ka niya dahil sa gayumang ginamit mo at ilalantad kita. Pagsisisihan mo ang ginawa mong ito. Galit na banta ni Marco. Nagalit si Miguel. Naging maras at ginamitan si Marco ng kanyang matinding kapangyarihan. Ang paggamit ni Miguel ng kanyang kapangyarihan ay nagdulot ng malaking pinsala kay Marco. Kaguluhan at sakit sa buhay ng mga taong mahal niya. Nalaman nito ni Clara kaya biglang natauhan ng dalaga at nagalit kay Miguel. Sa huli, napagtanto ng binatang Inkantao ang kanyang pagkakamali, ang kanyang pagiging makasarili at ang kanyang paggamit ng kapangyarihan ay nagdulot lamang ng sakit at pagkawasak. Nawalan siya ng respeto sa sarili. Nawala ang pagtingin ni Clara nang mapagtanto nito ang katotohanan ng gayuma ang bumabalot, kung kaya tumiibig ito ng ganon sa kanya. Ang kanyang pagtatangka na makuha ang pag-ibig ni Clara sa pamamagitan ng puwersa at kapangyarihan ay walang magandang naidudulot. Pero sa kabila ng lahat noon na natuklasan niya, ay nalaman din ni Clara na niloloko pala siya ni Marco. Hindi lamang niloloko, kundi nabuntis pa nito ang mismong pinsan ni Clara na si Lelia. Anong ibig sabihin nito? Tanong ni Clara. Naguluhan siya sa mga pangyari. Patawarin mo ko, Clara. Nung panahong may amisya si Marco, ako ang hinahanap niya. Ang sabi niya ay mahal niya ako. Alam mo naman noong kayo pa na may gusto ako kay Marco, kaya pinatulan ko na. Lalo pat gusto rin ng mga magulang ni Marco na gagawin ko iyon para hindi ka na raw maalala pa ni Marco. Hindi ko alam kung bakit mabigat ang dugo ng ina ni Marco sa iyo. Ang iniisip ko lang noon ay ang kaligayahan ko. Hindi ko inasahan na darating ang araw na maalala ka pang muli ni Marco. Hindi ko alam na hinahanap ka niya. Kaya pala nawala siya ng napakatagal ay dahil nandito siya sa ating bayan. Pero paano ako, Clara? Paano kami nang pinagbubuntis ko? Si Marco ang ama ng batang ito, Clara. Mahabang kwento nito na nagpatahimik sa kanya ng matagal. Halos ayaw na niyang magsalita ng mga oras na iyon. Bagsak ang kanyang mga balikat. Wasak ang kanyang puso at buong pagkatao. Walang katapusang pagsubok sa kanyang buhay. Ang balitang iyon ay tumamay kay Clara na parang isang kidlat. Lubos siyang nasaktan at naguluhan. Ang kanyang mundo ay tila gumuho at ang kanyang tiwala sa mga tao ay nawala. Hindi niya inaasahan na ang mga taong kanyang minahal at pinagkakatiwalaan ay makakagawa sa kanya ng ganitong kalupitan. Ang karanasang ito ay nagpalakas kay Clara. Natutunan niya ang kahalagahan ng pagtitiwala sa sarili at ang pagkilala sa tunay na pag-ibig. Napagpasyahan niya na patawarin si Miguel at si Marco at magpatuloy na lamang sa kanyang buhay. Ang pagkakanulo at ang paggamit ng kapangyarihan ay nagdulot ng malaking sakit. Ngunit ito rin ay naging isang pagkakataon para sa kanya na matuto at lumago. Matapos ang lahat ng nangyari, nagpasya si Clara na magpakalayo kay Miguel at sa lahat ng mga taong nagdulot ng sakit sa kanyang buhay. Kailangan niya ng oras upang magmuni-muni, upang pagalingin ang kanyang mga sugat at upang muling itayo ang kanyang buhay. Iniwan niya ang bayan. Nagtungo sa isang malayong lugar kung saan wala siyang kakilala. Isang lugar kung saan maaari niyang simulan ang isang bagong kabanata ng kanyang buhay. Iho, may hinahanap ka ba? Ilang araw na kitang namataan na pabalik-balik sa harapan ng bahay na iyan. Una ng matanda kay Miguel. Isang hapon nang madaanan siya nito. Opo lolo. Saan na po kayo nakatira sa apartment na ito? Tanong ni Miguel. Si Clara bang tinutukoy mo, iho? Abay umalis ang batang iyon gabi noong mga nakaraang araw. Walang may nakakaalam kung saan siya nagbunta. Mukha ngang may mabigat na pinagdadaanan ng batang iyon eh. Kwento pa ng matanda. Nakaramdam ng konsyensya ang binata.
Pakiramdam niya ay siya ang dahilan kung bakit ito lumayo. Ngunit nananatili si Miguel sa bayan, puno ng pagsisisi at pagnanais na magbago. Pinagsisihan niya ang kanyang mga nagawa, ang kanyang pagiging makasarili at ang kanyang paggamit ng kanyang mga kapangyarihan sa di tama. Sinubukan niyang hanapin si Clara, ngunit hindi niya ito matagpuan. Sana may pagkakataon pang muli, Clara. Aayusin ko ang lahat sa atin. Sambit niya isang gabi habang nakatingala sa papawiring puno ng mga bituin at ang nag-iisang luna. Ngunit dumaan ang mga araw at buwan. Tuluyan nang walang paramdam si Clara sa kanya, kaya napagpasyahan niyang lumayo sa bayang iyon. Sa paglipas ng panahon, pareho nilang natagpuan ang kanilang sarili sa iisang lugar. Isang maliit na isla na kilala sa kanyang katahimikan at kagandahan. Si Clara ay nagtungo roon upang maghanap ng kapayapaan at katahimikan, habang si Miguel ay nagpunta roon upang maghanap ng kapatawaran at pagbabago. Ang kanilang muling pagkikita ay hindi inaasahan. Isang araw habang naglalakad si Clara sa dalampasigan, nakita niya si Miguel. Pareho silang nagulat at nag-alinlangan. Ang kanilang mga mata ay nagtama at isang sandali ng katahimikan ang namayani sa pagitan nila. Ikaw nga yan, Clara. Anong ginagawa mo dito? Gulat na tanong ni Miguel. Dito ko hinanap ang aking sarili. Dito ko sinimulang ibangon ang aking pagkatao. Ikaw, bakit ka narito? Dito ka rin sana balak mag-umpisang muli. Hindi ko naman inasahan na nandito ka rin. Pasensya na. Kung ayaw mo kung nandito ay pwede naman akong umalis. Wika ni Miguel. Wala naman akong karapatan na paalisin ka. Hindi ko ito pag-ari. Kaya malaya ka makapanirahan dito. Sagot ni Clara. Salamat, Clara. Napakabuti ng iyong puso. Tumango lang ito at tipid ng umiti. Pagkatapos ay nagpaalam na ito. Sumilay ang kaunting pag-asa sa puso ni Miguel. Kaunting ngunit positibo. Ang kanilang muling pagkakita ay nagbukas ng isang bagong kabanata sa kanilang mga buhay. Pareho silang nagbago. Pareho silang natuto mula sa kanilang mga pagkakamali. Si Miguel ay nagpakita ng tunay na pagsisisi at sinikap niya makuha muli ng tiwala ni Clara. Si Clara naman ay nagpakita ng pag-unawa at pagpapatawad. Sa maliit na isla sa gitna ng katahimikan at kagandahan ng kalikasan, muling nagsimula sina Miguel at Clara. Hindi agad bumalik ang pag-ibig, ngunit isang pagkakaibigan ang unang umusbong sa pagitan nilang dalawa. Pareho silang nag-iingat. Alam na lang pareho na ang kanilang nakaraan ay isang mahalagang hadlang na kailangang lampasan. Nagsimula muli ang kanilang pagkakaibigan sa mga simpleng pag-uusap, sa pagbabahagi ng kanilang mga karanasan sa isla. Natuklasan din nila ang mga bagong hilig. Naglakad sila ng basigan, umakyat ng bundok, at nag-obserba ng mga hayop at halaman. Sa mga sandaling iyon ay unti-unting nagbalik ang tiwala at pag-unawa sa pagitan nila. Si Miguel ay nagpakita ng tunay na pagbabago. Hindi na siya ang makasariling Miguel na gumamit ng kapangyarihan para makuha ang gusto niya. Naging mapagkumbaba siya, handang makinig at matuto mula sa kanyang mga pagkakamali. Sinikap niyang manalo muli ng tiwala ni Clara, hindi sa pamamagitan ng pwersa o manipulasyon, kundi sa pamamagitan ng paggalang at totoong pagmamahal. Si Clara naman ay nagpakita ng pagpapatawad at pag-unawa. Naunawaan niya na ang lahat ng nangyari ay isang aral, isang pagkakataon para sa paglago at pagbabago. Pinatawad niya si Miguel, hindi dahil madali, kundi dahil sa kanyang pagnanais na magsimula ng isang bago muling kabanata sa kanyang buhay. Yung kanilang pagkakaibigan ay naging pundasyon ng isang bagong relasyon,
Hindi ito madali. May mga sandali ng pag-aalinlangan at takot. Ngunit ang kanilang pagmamahalan ay mas nangingibabaw kesa sa mga pagsubok na nagpabago sa kanilang buhay. Sa paglipas ng mga araw, ang kanilang pagkakaibigan ay unti-unting nagbago. Mas malalim at mas matatag hanggang sa nauwi iyon sa isang matamis na pag-ibig. Isang pag-ibig na itinayo sa pundasyon ng paggalang, pagtitiwala at pagpapatawad. Hindi ko akalaing aabot pa tayo sa ganito, Miguel. Ang buong akala ko ay tuluyan ng magkalayo ang ating mga landas. Wika ni Clara habang naglalakad silang muli sa dalampasigan. Isang maaliwalas na hapon iyon. Kala ko rin, mahal. Ngunit naniniwala akong tayo ang itinadhana. Sa laki ng mundong ito, pilit pa rin tayong pinaglapit ng islang ito. Kaya dito na tayo bubuo ng pamilya. Dito tayo bubuo ng maraming alaala. Dito tayo tatanda at mamamatay. Oo, mahal. Sasamahan kita dito hanggang sa huling hininga ng aking buhay. Sagot ni Clara. Niyakap niya ito at tinagkan sa noo. Ang kanilang pag-ibig ay tuluyang umalab hanggang sa nagdesisyon silang bumuo ng sariling pamilya. Ang bilis man. Ngunit isang bagong pagsubok na naman ang dumating sa kanilang buhay. Si Mr. Javier, ang mayaman at maampluwensyang CEO ng resort at hotel kung saan sila namalagi, ay may lihim na pagnanasa kay Miguel. Si Mr. Javier ay kilala sa kanyang kagandahang asal at karisma. Ngunit sa ilalim ng kanyang maskara ay isang mapang-akit at mapang-abuso na personal. Ikaw na pala ang karelasyon ni Miguel. Maganda naman. Perfect. So mahal mo talaga si Miguel? Tanong ni Mr. Haber sa kanya. Isang gabi nang maimbitahan sila nito sa isang okasyon. Alanganin siyang sumagot. Pakiramdam niya ay kakaiba ito kung tumitig sa kanya. Opo, Mr. Javier. Balak na naming bumuo ng isang pamilya. Sagot niya dito. Ibang timbla ng muka ang rumestro at mababakas kay Mr. Javier. Ngunit patay malisya siya dito. Hindi nagtagal, sinimula ni Mr. Javier na ipakita ang kanyang interes kay Miguel. Nagalok siya ng mga mamahaling regalo, mga espesyal na trato, at mga oportunidad sa negosyo. Sinubukan itong gamitin ang mga kayamanan at impluwensya upang makuha ang atensyon ni Miguel, na hindi alam ang tunay na intensyon nito. Naku po, Mr. Javier, sobra-sobrang biyaya naman po iyan. Sigurado ka po ba? Tanong ni Miguel. Oo naman, sigurado ako. Kung ganun ay salamat po, Mr. Javier. Buti mo sa amin ang aking mahal na si Clara. Sagot ni Miguel. Biglang naging mapait ang reaksyon nito, ngunit hindi nito pinapahalata. Si Clara ay nag-aalala sa pagiging malapit ni Mr. Javier kay Miguel. Nakita niya ang panganib sa mga kilos nito at ang posibilidad na maulit ang mga nakaraan nilang pagsubok. Sinubukan niyang kausapin si Miguel, ngunit hindi ito madaling maunawaan nito ang kanyang mga alalahanin. Si Miguel na nasisiyahan sa atensyon at mga oportunidad na inaalok ni Mr. Javier ay hindi gaanong nag-aalala sa kanyang mga balak. Sabi mo naman, di ba, kontento ka na sa simpleng buhay? Mayaman kayo sa kaharian ng mga engkanto. Kung gugustuhin ay magkakaroon tayo ng yaman sa pamamagitan ng iyong angkan. Pero hindi ko naman pangarap yun. Lumaki akong simple ang buhay. Kaya ayos na sa akin ang ganitong buhay, yung sakto lang. Hindi mo naman naintindihan, mahal. Hindi yaman o posisyon ang habol ko kay Mr. Javier. Pagiging magkaibigan. Yun lang ang gusto ko. Wala kang dapat ipagselos. Mahal, akong bahala. Tsaka walang kifi yun, kaya hindi ka dapat magselos. Alam mo naman na ikaw lang ang nag-iisang minahal ko, hindi ba? Patotsyada ni Miguel. Walang magawa si Clara. Nagpatuloy.
ang pagkikipaglapit ni Miguel kay Mr. Javier. Kaya sa oras ng pag-uwi niya sa bahay, ay laging may duda sa puso ni Clara. Ang tensyon sa pagitan ni na Clara at Miguel ay mas lumala. Ang pagdududa at ang kawalan ng tiwala ay nagsimulang sumibol sa kanilang relasyon. Si Clara ay natatakot na mawala si Miguel, habang si Miguel ay nahihirapan sa pagpili sa pagitan ng kanyang bagong natagpuang kaibigan kaysa sa karelasyon na matagal nang inaasam-asam. Samantalang, natuwa naman si Mr. Javier sa epekto ng kanyang mga kilos kina Miguel at Clara. Nakita nito ang selo sa mga kilos at reaksyon ni Clara. Ang pagpapahalaga ng Miguel sa presensya nito ay tila mas binigyang halaga. Para kay Mr. Javier, ito ay isang sinyalis na ang kanyang plano ay gumagana. Mas lalo itong nagporsige sa kanyang panliligaw kay Miguel, na ginagamit ang kanyang kayamanan at impluensya, peking kabaitan upang makuha ang atensyon ni Miguel. Pinag-isipan ni Mr. Javier ang kanyang mga susunod na hakbang. Alam niya na ang pagiging direkta ay maaaring magdulot ng negatibong reaksyon kay Miguel. Kaya't nagpasya siyang gumamit ng mas madayad na paraan. Nagalok siya ng mga oportunidad sa negosyo kay Miguel na alam niyang mahihirapan itong tanggihan. Sinubukan din niya si Miguel sa pamamagitan ng mga mamahaling regalo at espesyal na trato. Hindi na kita maintindihan pa, Miguel. Halos wala nang halaga sa iyo ang relasyon natin. Nasa kay Mr. Javier na lahat ng iyong atensyon. May himig hinanakit na wika ni Clara. Wala kang dapat ipag-alala, mahal. Si Mr. Javier ay isang tunay na lalaki, kaya wala kang dapat na ipagduda. Giit ni Miguel. Saan na nga, Miguel? Kasi maraming beses na akong nalugmok. Sana nga ay hindi na muling maulit pa ang lahat ng to. Wika ni Clara. Pilit na pinipigil ang sakit sa kanyang dibdib. Maghalong pag-aalala at pagsiselos, iyon ang kanyang nararamdaman. Nakikita niya ang pagbabago sa ugali ni Miguel at ang pagiging komportable nito sa presensya ni Mr. Javier. Sinubukan niyang kausapin ito ng maraming beses, ngunit tila nagsasawa na si Miguel sa paulit-ulit niyang pagdududa. Ngunit hindi madaling maunawaan nito ang kanyang mga alalahanin. Ang pagpapahalaga ni Miguel sa atensyon ni Mr. Javier ay nagdulot din ng kalituhan kay Clara. Hindi niya alam kung ano ang tunay na nararamdaman ni Miguel at kung ano ang kanyang mga intensyon. Ang pagiging komportable ni Miguel sa presensya ni Mr. Javier ay nagdulot ng takot kay Clara na mawala si Miguel sa kanya. Ang sitwasyon ay nagiging mas komplikado at ang kanilang relasyon ay nasa bingit ng pagkasira na. Ang pagsubok na ito ay magiging isang malaking hamon sa kanilang pag-ibig at ang kanilang pagkakaisa ay muling susubukin. Ano yan, mahal? Tanong ni Clara, isang hapon nang dumating si Miguel galing bayan. Mahal, ito ang pinakamahal na relo sa buong isla. Kaya tiyak akong magustuhan ito ni Mr. Javier. Ang mahal ng bili ko nito. Biglang uminit ang kanyang mga pisngi. Pagkaramdam niya ay doon na napondo lahat ng kanyang dugo. Kaya sobrang pula ng kanyang pisngi. Daig pa niya ang nasampal ng 7 dyablo. Bakit, mahal? Pangit ba ito? Tanong pa nito. Parang nais niya niyang maiyak. Buong buhay niya hindi siya nito nabilhan. Kahit mumurahing relo o kung anumang regalo. Ngunit itong si Mr. Javier, sinuyod pa lahat ng bilihan sa buong isla. Nakakasakit ng puso. Mahal, naririnig mo ba ako? Bakit ang tahimik mo? Tanong nito. Oo, mahal. Maganda yan. Kaya tiyak na magustuhan niya. Sagot ni Clara. Pinilit niyang huwag pumiyok dahil naiiyak na siya. Sobrang sikip ng kanyang dibdib.
Ang kaarawan ni Mr. Javier ay idinao sa kanyang marangyang hotel. Isang malaking selebrasyon ang inihanda na dinaluhan ng mga kilalang personalidad sa negosyo at politika. Si Miguel at Clara ay inimbita at si Clara ay nag-aalangan kung pupunta ba o hindi. Alam ni Clara ang intensyon ni Mr. Javier at nag-aalala siya sa maaaring mangyari sa gabing iyan. Sinubukan ni Clara na kausapin si Miguel na ipaliwanag ang kanyang mga alalahanin. Ngunit si Miguel, na nadala sa kunwaring pagkikipag-ibigan ni Mr. Javier, ay hindi gaanong nag-aalala. Sinabi niya kay Clara na ito ay isang simpleng selebrasyon lamang at walang dapat na ikabahala. Ngunit si Clara ay hindi kumbinsido. Alam niya na si Mr. Javier ay may lihim na intensyon at handa siyang gawin ang lahat para makuha ang gusto nito. Sa gabing iyon dumating si Miguel at Clara sa hotel. Ang kapaligiran ay puno ng karangyaan at kasiyahan. Si Mr. Javier ay nagpakita ng matinding atensyon kay Miguel na ginagawa ang lahat para mapabilib ito. Si Clara ay nananatili sa tabi ni Miguel na sinusubukang protektahan ito mula sa mga panliligaw ni Mr. Javier. Hindi ko hayaan na magtagumpay ka, bakla. Alam ko na matindi ang pagnanais mo sa aking nobyo. Anya sa sarili. Kailangan lamang niyang tibayan ang kanyang loob. Habang nagpapatuloy ang selebrasyon, lumala ang tensyon sa pagitan ni Clara at Mr. Javier. Si Mr. Javier ay patuloy na nagpapakita ng kanyang interes kay Miguel. Ginagamit ang kanyang impluensya upang makuha ang atensyon nito. Si Clara ay nagsiselos na at sinubukan niyang pigilan ang mga kilos ni Mr. Javier. Ngunit dumating sa punto na kailangan niyang magbanyo, kaya iniwan niya saglit ang nobyo. Isang pagkakataon na hindi pinalampas ni Mr. Javier. At dito na, ang baklos ay nagtapat ng kanyang damdamin sa binata. Hindi na ito nag-alinlangan pa, na nag-aalok na ng kayamanan at kapangyarihan kapalit ng pag-ibig nito. Si Miguel ay nagulat at nag-aalinlangan din. Hindi niya alam kung ano ang gagawin at kung ano ang kanyang desisyon. Ang kanyang puso ay nasa pagitan ni Clara at ng mga oportunidad na inaalok ni Mr. Javier. Ang kaarawan ni Mr. Javier ay naging isang pagsubok sa pagmamahalan nilang dalawa. Habang naglalakad si Clara sa pasilyo, galing banyo ay nakakita siya ng liwanag na nagmumula sa isang kwarto. Hindi niya mawari kung bakit binabayo ng napakalakas na pintig ang kanyang dibdib. Tila ba pilit siyang dinadala ng kanyang mga paa sa harap ng pintuan ng kwartong iyan. Maingat siyang sumilip at nagulat siya sa kanyang natuklasan. Nakita niya si Mr. Javier at Miguel na naghahalikan. Ang eksena ay nagdulot ng matinding pagkadismaya at pandidiri kay Clara. Ang kanyang puso ay tila gumuho at ang kanyang tiwala kay Miguel ay nawala. Hindi niya alam kung ano ang gagawin. Ang sakit at pagkadismaya ay nagdulot sa kanya ng matinding emosyon. Ang nakita niya ay nagdulot ng matinding pagkabigla at pagkalito. Hindi niya inaasahan na si Miguel ay magagawa ang ganitong bagay. Lalo na't alam nito ang nararamdaman ni Clara. Sa mga sandaling iyon, napagtanto ni Clara na ang kanyang pag-ibig kay Miguel ay hindi na maibabalik. Ang pagkakanulo na kanyang nasaksihan ay masyadong malalim at masakit. Nagpasya siyang umalis sa hotel at iniwanan ng lahat ng kanyang mga alaala kay Miguel. Matapos ang insidente sa hotel, ay puno ng pagsisisi sa puso ni Miguel. Ang kanyang mga nagawang pagkakamali ay nagdulot ng matinding sakit sa puso at pagkatao ni Clara. Ipagtanto niya ang laki ng kanyang pagkakamali. Ang pag-ibig niya kay Clara ay mas lalo niyang napatunayan
at nagsumikap siyang muli ay makuha ang tiwala ng minamahal na tila ba ilang beses na niyang sinira. Hindi madali ang kunin muli ang tiwala ni Clara. Sinubukan ni Miguel na makipag-usap kay Clara, ngunit tinanggihan siya nito. Sinubukan niyang magpadala ng mga sulat at mga regalo, ngunit hindi ito pinansin ni Clara. Iniwan niya si Mr. Javier at ang kanyang magarbong pamumuhay. Sinimulan niyang mabuhay ng isang simpleng buhay na malayo sa mga tukso at mga impluwensya na nagdulot sa kanya ng pagkakamali. Nagsimula siyang magtrabaho sa isang maliit na negosyo na nagsisikap na maging isang mabuting tao. Sinimulan din niyang makipag-ugnayan sa mga taong nangangailangan ng tulong na nagpapakita ng kanyang pagsisisi at pagnanais na magbago. Sa paglipas ng panahon, nakita ni Clara ang pagbabago kay Miguel. Nakita niya ang pagsisikap nito na maging isang mabuting tao at ang pagnanais nito na manalo muli ng kanyang tiwala. Unti-unting nagsimulang magbago ang kanyang damdamin kay Miguel. Hindi madali. Ngunit ang pagsisisi ni Miguel at ang kanyang mga pagbabago ay nagdulot ng pag-asa kay Clara. Sige, susubukan ko muling magtiwala sa iyo. Ngunit huling pagkakataon na ito, Miguel. Nag-iisa at huling pagkakataon. Kaya sana wag mo nang sirain pa, please. Oo, Clara. Maraming salamat, mahal ko. Emosyonal si Miguel at hindi nito mapigilang napayakap sa nobya. Sorry, mahal. Nabigla lang ako. Masaya na rin sa muling pagbigay mo ng pagkakataon na mapatunayan muli sa iyo ang pag-ibig ko. Ayos lang, Miguel. Ang totoo ay na-miss ko na rin ang mga yakap mo. Pero hindi ibig sabihin na pwede mo na akong yakap-yakapin. Umuwi ka muna sa tinutuluyan mong bahay. Hindi ka pwede dito. Pagtataboy ni Clara. Yumuko ito at nagpaalam. Ngumiti si Clara. Ramdam ng dalaga ang muling nag-uumapaw na saya. Hindi may pagkaila ng dalaga na mahal pa rin niya si Miguel. At walang pumalit nito sa kanyang puso. Isang araw, sa isang tahimik na gabi sa ilalim ng mga bituin, biglang lumuhod si Miguel sa harapan ni Clara. Sa kanyang mga kamay ay isang may simpleng singsing, hindi mamahalin, ngunit puno ng kahulugan. Isang singsing na sumisimbolo sa kanyang pagsisisi, sa kanyang pagbabago at sa kanyang walang hanggang pagmamahal kay Clara. Sa isang boses na puno ng pagmamahal at paggalang, hiningi na ni Miguel ang kanyang kamay, na siyang malaya ring inilahad ng dalaga. Clara, patawarin mo ako sa lahat ng aking mga nagawa. Alam kong hindi ko kayang burahin ang nakaraan. Ngunit ipinapangako ko sa iyo na gagawin ko ang lahat upang maging karapat-dapat sa iyong pagmamahal. Mahal na mahal kita at nais kong makasama ka habang buhay. Pagkakasalan mo ba ako? Ang mga luha ay saganang umaagaw sa mga mata ni Clara. Mga luhang hindi ng kalungkutan, kundi kaligayahan at pagmamahal. Oo, Miguel. Anya. Pagkakasalan kita. Sabay yakap sa binata. Mas niyakap siya nito ng mahigpit. Sa pagkakataong ito, isang pangako ang namutawi sa mga bibig ng binata. Iyon ay ang pangakong hindi na muling matinag na mga tuksong nakaabang sa kanilang daan. Sigurado yan ha, mahal ko? Tanong ni Clara. Oo, mahal. Sinisiguro ko. Ang kanilang pag-iibigan ay isang patunay na ang tunay na pag-ibig ay maaaring magtagumpay sa anumang hamon, kahit na mga hamon ang dulot ng ating sariling mga pagkakamali. Ang kanilang kwento ay isang inspirasyon sa lahat, isang kwento ng pag-asa, pagpapatawad at panghabang buhay na pag-ibig. Nakasal nga sila. Ang kanilang kasal ay hindi lamang isang pagdiriwang ng kanilang pag-ibig, kundi isang pagdiriwang din ng kanilang pagbabago at paglago. Isang bagong kabanatang nagsisimula sa kanilang buhay
Isang kabanata na puno ng pag-asa, kaligayahan at walang hanggang pagmamahal. Matapos ang kanilang kasal, sina Clara at Miguel ay namuhay ng isang tahimik at masayang buhay. Malayo na sila sa kaguluhan at mga pagsubok na kanilang naranasan noon na matindi. Isang araw, dumating ang isang malaking pagbabago sa kanilang buhay. Nagdadalang tao si Clara at hindi lang isa, kundi 3 ang kanilang mga anak. Triplets. Ang balita ay nagdulot ng matinding kalagihan kina Miguel at Clara. Handa na silang harapin ang mga hamon ng pagiging mga magulang sa 3 magkakapatid. Ang galing natin, mahal. 3 agad. Masayang wika ni Miguel. Tumahimik ka nga, ang daming nakatingin sa atin. Ayos lang yan. Kapag sila nasa katayuan natin ay tiyak na ganito sila kasaya sa atin. Wika ni Miguel. Mahal, pwede kaya tayong pumunta sa mundo ng mga engkanto. Ipakilala kita sa aking amang si Adrian at aking inang si Raya. Tiyak na matutuwa siya sa aking pagbabalik, kasama ang babaeng pinili kong magkasama habang buhay. Kasama na rin ang triplets na nasa iyong sinapupunan. Tiyak akong walang kapantay na saya ang kanilang madarama, mahal ko. Saad ulit ni Miguel. Pumayag si Clara basta't mangako itong babalik agad sila sa mundo ng mga tao. Iba pa rin ang mundong kanyang kinagisnan at nakasanayan. Mali ang naging akala ni Miguel. Ang akalang sobrang init ang pangtanggap ng mag-asawang Adrian at Raya ay kabaliktaran. Si Adrian na ang naging hari na siyang dati ay nakasalalay sa balikat ni Miguel. Maayos at tahimik na din naman ang mundong immortal. Kaya walang naging problema sa pamamalakad ni Adrian. Kaso ay hindi na tumatanggap ang kanyang paglisan. Si Raya ay ayos lang. Naintindihan nito ang anak. Ngunit si Adrian ay ayaw tanggapin ang minsang pagpayag na umalis sa mundo ng mga immortal ay magiging permanente. At wala na siyang balak pa na magiging hari muli. Mas nagalit ang kanyang ama na si Adrian dahil pinili niya ang buhay sa ibabaw ng lupa kasama si Clara. Bigo silang umuwi, isinumpa ng mag-ama ni Miguel na hindi sila makakatikim ng yaman. Ngunit hindi iyon binigyan ng pansin ni Miguel. Kaya niyang mamuhay ng normal na walang pinanghahawakang yaman. Dumating ang araw ng pagdating ng kanilang mga triplets. Mula sa pagiging isang tahimik at mapayapang buhay mag-asawa, naging masaya at magulo ang kanilang tahanan. Ang mga triplets ay nagdulot ng maraming saya at tawanan. Ngunit mayroon ding mga hamon at pagod. Ganoon naman talaga ang buhay. Tila nasanay na rin si Clara. Mas pinatatag siya sa mga hamon ng buhay na kanyang naranasan. Ang kanilang pag-ibig at suporta sa isa't isa ang naging gabay nila sa pagpapalaki ng kanilang 3 anak. Ang daya mo naman, Miguel, pinagtimpla mo nga ng gatas ang mga bata, hindi ka naman nag-effort. Ginamit mo lang ang iyong kapangyarihan. Reklamo ni Clara. Hayaan mo na, mahal. Sayang din to kung di ko mapakinabangan. Nakangising sagot ni Miguel. Sa bagay. Sino kaya sa mga anak natin ang may kapangyarihan at kakayahang katulad mo, ano? Lahat kaya sila ay may mga dugong engkanto? Tanong ni Clara. Tiyak yan, mahal. Ang 3 sanggol na ito ay may mga dugong engkanto. At silang 3 ang magmamana ng aking kapangyarihan. Sagot ni Miguel. Sa paglaki ng kanilang mga anak, nakita ni Miguel at Clara ang bunga ng kanilang pagsisikap at pagmamahalan. Ang kanilang mga anak ay lumaking masayahin, malusog at puno ng pagmamahal. Ang mga triplets ay naging isang simbolo ng kanilang pag-ibig at pagkakaisa bilang mag-asawa. Ang kanilang kwento din ay isang inspirasyon sa lahat. Isang kwento ng pag-ibig, pagpapatawad at paglalago. Ang kanilang tahimik na buhay ay puno ng pagmamahal, mga alaala na magtatagal habang buhay. At sa gitna ng lahat ng ito,
Ang kanilang pagmamahal ay nananatiling matatag at walang hanggan. Ngunit sa gitna ng kanilang masayang buhay, ay natagpuan niya sa mundo ng mga tao ang nawalang bigla na lang noon sa mundo ng mga immortal. Si Isabela na siyang minsan ay naging kaaway at karamay niya. Sobrang saya nito nang makilala siya at ang kanilang triplets ni Clara. Naging madalas ang pagdalaw nito sa kanilang bahay. Marangya ang pamumuhay nito sa mundo ng mga tao dahil marami itong baon na diamante at ginto noon. Kaya binigyan siya nito ng maraming ginto para muling maranasan ang karangyaan. Hindi ko lubos akalaing magkikita tayong muli at ikaw mismo ang magbibigay ng karangyaan sa aking buhay at sa aking pamilya, Ate Isabela. Salamat sa mga kayamanang ito. Madamdaming wika ni Miguel. Walang problema, kapatid kita. Nag-iisang kamag-anak sa mundong ito, kaya hindi ko hayaan na maghirap ka. Lalo na ang aking mga pamangkin. Wika ni Isabela. Mas naging magaan ang buhay nilang mag-asawa sa pagdating ni Isabela. Nakapagpatayo sila ng bahay at negosyo, nakabili ng mga sasakyan. Sa mismong kaarawan ng magkambal ay dumating ang mga magulang ni Miguel. Pinatawad siya ng mga ito at tanggap na rin ng amang si Adrian na nasa mundo na ng mga mortal ang kanyang puso. Minahal din ng mga ito ang kanyang asawang si Clara. Naging emosyonal ang ginang dahil sa wakas magkakaroon na ito ng tinatawag na magulang. Buong buhay nito ay hindi nito naranasan magkaroon ng mga magulang. Lumaki ito sa kamay ng malupit na tiyahin noon, ngunit taramdam nito ang pagmamahal ng may lalang. Dahil sa kabila ng mga pagsubok, ang kaakibat nito ay tuloy-tuloy na pagpapala sa wakas. Sadyang walang perpektong buhay, kaya huwag mainip sa pagdating ng isang tagumpay. Dahil hindi natin namamalayan, unti-unti na natin itong natitikman.